Hallelujah! Mapagpalang araw ng banal na kapahingahan sa ating lahat, mga kapatid. In this celebration of our 7th day Sabbath, meron naman tayong pagninilay-nilayan na mga pangako ng ating dakilang maylikha. Paano tayo magpakatatag, paano natin panghahawakan ang ating pananampalataya sa Kanya, paano tayo haharap sa hamon ng buhay na ipapahintulot niya upang tayo ay magiging ganap at karapat-dapat na tatawagin ang ating Mesaya sa Kanyang pagbabalik dito sa mundo na well done, good and faithful servant. Okay. Hindi may pagkakaila, mga kapatid, sa ating mga buhay ngayon. Iba't iba ang sitwasyon natin. Ang bawat isa sa atin ay iba't iba ang nagiging sitwasyon. Maging practical, physical, or in financial status or aspects. Lalong-lalo na in our spiritual aspects. Merong kanya-kanyang, I really believe to this thoughts na ang bawat isa ay may kanya-kanyang level na kinalalagyan. Lalong-lalo na yung sa ating pananampalataya, in our spiritual aspects, in spiritual side. Okay? So hindi magkakapareho ang bawat isa. Kaya nga nailathala ni Paul sa kanyang sa isa sa kanyang mga sulat diyan sa mga mananampalataya sa Korinto na ang katawan ng Mesaya ay maraming bahagi. Katulad inihalimbawa ni Paul na ang assemblies of our alahayam there are so many parts, just like a body na merong ulo, at ang ulo ay maraming bahagi, may buhok, may mata, may kilay, may tinga, may baba, may ilong. Ibig sabihin, ang isang buong katawan ay may kanya-kanyang tuntunin, may kanya-kanyang alituntunin, may kanya-kanyang ganap na kailangang gampanan. Okay. Magkakaiba man or may kanya-kanya mang ganap or gawain ang bawat parte ng katawan ng Mesaya na inilathala ni Paul as in a figurative way, ngunit halos magkakapareho lamang ang ating madadaanan. Mga pagsubok man ito o mga pagpapala in our emotions or in our needs. Okay? Medyo may magkakapareho pa rin na kakaharapin ang bawat isa. Kaya nga merong talata sa kasulatan na sinulat ni Solomon diyan dito sa Kawikaan na nagsasabing, okay, dito sa Kawikaan chapter 12, babasahin ko, mga kapatid. Kawikaan chapter 12 verse 25. Ito ang kanyang sinasabi. Nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan, ngunit
ang magandang balita'y may dulot na kasiglahan. Okay. Ano ang ibig nating ipaparating ngayon, mga kapatid? Ang tatalakayin natin ngayon, itong tinatawag na worries. Sa Bisaya, kabalaka. Sa Tagalog, kabalisahan. May iba pang salita na kapareho nitong kabalisahan, yung tinatawag nilang anxiety. Okay. Na sa tingin na kung sa tingin natin na medyo mas mabigat pang in emotion aspects. But take note, mga kapatid, mga kaibigan, ang daming pangako ng ating Ama at pagpapaalala sa kanyang mga salita na binigay, maging sa mga propeta, sa ating mga ancestors, sa mga disciples, at kahit na ang ating Misaya ay nagpapaalala sa mga sitwasyong ganito. Okay? Hindi maipagkakaila ng bawat isa ay darating sa punto ng kabalisahan or magkakaroon ng worries in life, lalong-lalo na nandito pa tayo sa mortal na kalagayan. Kumbaga, walang makakapagsabi or walang makakapagsabi na hindi na siya darating pa sa puntong mababalisa siya. Kahit na ang mga matatatag na tao dito sa Biblia, sa scriptures, kahit na si Solomon, nakaranas din ng kabalisahan. Lalong-lalo na nung kumbaga ang buhay niya ay nakukompromiso nang dahil sa kanyang mga asawa. Okay? Sa mga sitwasyon. Si David, si Abraham, yes, although he is the father of faith, dumating din siya sa pag-aalala. Sa punto nang nag-aalala siya, nababalisa din siya. Nung ibinigay ng Ama or binigay ng Ama ang final test sa kanya na ibibigay sa kanya si Isaac, na iaalay niya si Isaac. Dumating sa punto ni Abraham na nagmumuni-muni siya, na nag-aalangan siya, na nababalisa siya. Hindi naman automatically si Abraham na yes, hindi naman eh. Bilang nasa mortala, ngunit ang pinakamagandang halimbawa na ating kukunin sa buhay ni Abraham, ng ating ancestor na tinatawag ng karamihan na Father Abraham. Ngunit maybe in mortal ways pwede nating matatawag na amang Abraham. Ngunit remember, may nakasulat sa kasulatan na iisa lang ang ating Ama, kundi ang ating Aba Yahuwah lamang. Kay kaklaruhin natin ito dahil marami din tayong naririnig in Christian community nga, ang mga matatanda tinuturuan pa ang mga bata na pinatatawag sa kanila yung Greek name ng Messiah na magiging Papa Jesus ang tinuturo sa akin noon. Ganun ang tinuturo ng aking mga mentor sa simbahan, yung mga catechist. Kaya kinaklarify lang natin dito ngayon, mga kapatid. Anyway, sumisigbi lang tayo.
babalik tayo dito sa tinatawag na kabalisahan, worries. Darating at darating ang sitwasyon na ganun, ang punto na yon na tayo'y mababalisa. Ngunit sinasabi nga dito ni Solomon na nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan, ngunit ang magandang balita ay may dulot na kasiglahan. Paano natin matuturn into happiness or joy ang kabalisahang ito? Doon tayo sa good news. Ano ba ang good news? Ano ba ang magandang balita? Ang magandang balita na tayo'y binigyan na ng kaligtasan ng ating Ama through our Messiah, through our faith to Him with the Messiah. So yun ang ating patatagin. Yun ang ating panghahawakan. Kaya nga sabi ng Messiah sa atin sa Matthew 6:28. Okay, babasahin natin mga kapatid ha. Babasahin lang, atin lang babalikan ang mga sinasabi ng Messiah sa atin. Okay. Matthew 6:28 tayo mag-uumpisa kung ano ba ang practical, material na pangangailangan ng tao na siyang nagdudulot ng kabalisahan ng tao, yung mga mortal na mga bagay, material na mga bagay. Okay. Ito ang sinasabi ng Messiah. At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinadamitan ng alahayam ang damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan ay iginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. So yun ang sinabi ng ating Messiah. Tingnan nyo mga kapatid ha. Pinapaalala ng Messiah yung mga needs natin bilang tao. Pananamit, basic needs, shelters, clothings, food. Dito, the basic needs of the human being. Ngunit pinapaalala ng Messiah na tingnan nyo nga ang mga bulaklak sa parang. Isipin natin, i-imagine natin yung mga magagandang bulaklak sa parang. Na nandyan na ngayon sa mga flowers shop. Sa mga flower shop. Napakaganda nila, di ba? Kahit saan gagamitin ang kanilang kagandahan. Sabi nga ng Messiah, even Solomon na nagkaroon ng napakatanyag na pamumuhay, hindi nakakatumbas, hindi nakadamit. Kumbaga, hindi siya nakakapantay sa kagandahan na ibinigay ng Ama doon sa bulaklak, sa mga bulaklak. Sabi ng ating Messiah, kayo pa kaya? Sabi niya, kayo pa kaya? Hallelujah. Kung ang mga bulaklak na ating nakikita ngayon ay yung mga fresh flowers na ating nakikita ngayon at bukas ay wala na, sabi ng ating Messiah, kayo pa kaya? Why worries?
Why so? Kaya nga, sabi ng ating Ama, sa pamamagitan ni Prophet Jeremiah, my people are perished because of lack of knowledge. For they are neglecting the knowledge. And what is the knowledge? Who is that knowledge? Hindi, walang iba, kundi ang ating lahayam. Kaya nga ipinadala niya ang set apart Spirit, the Holy Spirit, to the believers. Dadapo ito, mananahan ito sa mga taong naniniwala, sumasampalataya sa Kanya. Ibinibigay niya ang banal na Espiritu sa mga taong naniniwala at sumasampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng ating Misaya. Diba? Yun ang nagiging structure ng pananampalataya natin. Yun ang sabi ng Misaya. For I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. At nung sinabi ng ating Misaya, don't you worry. When I left you, because my Father, the Heavenly Father, sent you the Comforter, a Comforter, in my name. Di po ba? So, why worries? Bakit tayo mababali sa mga kapatid, mga kaibigan? But sad to say, as in the human body, although we are a spirit being, but we are in the physical vessel, pa na nakurahap. Kaya may nagtatalo-talo dito sa kalooban natin. Sa kaloob-looban natin may nagtatalo-talo every day. Even we are awake or we are asleep. Kaya yun ang dapat nating mapagtagumpayan, mga kaibigan, mga kapatid. Yung worries in life. Sabi niya, kung dinadamitan ng ating alahayam ang damo sa parang nabuhay ngayon at kinabukasan ay igagatong sa kalan, kayo pa kaya? Sabi ng ating Misaya, kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Yun. Diyan ang problema. Yun ang nagiging katanungan. Yun ang nagiging problema. Diyan ang issue, mga kapatid, mga kaibigan. Yung ating pananampalataya. Our faith in Him. That every time or oftentimes, our faith in our Almighty Creator hindi sapat. Lalong-lalo na sa mga pagkakataon, sa mga panahon ng testing. Lalong-lalo na on the testing time. Lalong-lalo na sa panahon ng pasulit na pinapahintulot ng Ama. Kaya nga sabi ng Misaya, have faith in me. Have faith in me and my Father. Because we can do nothing without Him. We can do nothing without our alahayam. We are weak, but in our weaknesses, He makes us strong. Sa ating kahinaan, dyan siya gumagawa. Dyan siya gagawa at magpapakita sa atin gaano niya tayo kamahal, gaano tayo kahalaga sa Kanya. Hallelujah. In verse 31, kaya dito sabi ng Misaya, kaya't huwag kayo mag-alala na baka kayo kapusin ng pagkain,
inumin o damit? Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng alahayam, ang kanyang paghahari at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Hallelujah. Paulit-ulit ito, kinakanta pa ang berso na ito ng karamihan. Ngunit bakit? Hindi ba ito na isa sa puso, na isa sa isip, na isa sa diwa ng bawat so-called believers of the way? Balikan natin mga kapatid ang verse 32. Sabi niya, hindi ba't ng mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Yan ang sabi ng Misaya. Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit ano ang kailangan gawin ng tao? Ano ang kailangan ng mga mananampalataya? Ano ang kailangan ng kanyang tinatawag na may people? Sabi ng Misaya, ngunit higit sa lahat, bigyang halaga. So, ibig sabihin mga kapatid, kung tayo ay kakapusin sa mga bagay na kailangan natin practically, physically, financially, we did not do our part. Hindi natin pinahahalagahan ang kaharian ng ating alahayam, ang kanyang paghahari dito sa ating kaloob-looban, dito sa ating buhay. Salita yan ng ating alahayam, salita yan ng ating Misaya. Diba sabi niya, alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan nyo ang mga bagay na yan. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng alahayam at ang pamumuhay ng naaayon sa kanyang kalooban. Ibig sabihin, dalawang senaryo ang hindi natin nagagawa kapag tayo ay nakukulangan. Mga bagay na hindi natin na isa sa katuparan sa ating mga buhay. Hindi natin hindi natin pinahahalagahan ang kanyang kaharian o ang kanyang paghahari, ang kanyang dominion, ang kanyang paghahari sa ating mga buhay. Hindi natin pinahahalagahan. Kaya tayo ay nagkakaroon ng kabalisahan. Nagkakaroon tayo ng samut-saring problema financially, physically, spiritually. Bakit? Sometimes and even often times, we as a believers of the way, we as a believers of the Almighty did not do our parts. Mas inuuna pa nating bigyang halaga ang mga sarili natin, which is nalalabag na naman natin ang isa sa mga 10 utos. Kung nabibigyan natin ng masyadong importansya ang ating mga sarili, dahil sa ating mga pangangailangan, inuuna natin na mabigyan ng halaga ang ating mga sarili kaysa ating Ama. Nalalabag natin ang pangalawang utos ng Ama na sinasabi, huwag kayong gagawa ng anumang mga bagay na ikakapalit sa akin. Ipapalit ninyo sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang idols. Huwag kayong gagawa. Huwag nyo po akong
ipagpapalit kanino man. In other words, bakit tayo dumadanas? Kaya nga natatalakay natin noon, kung natatandaan ninyo mga kapatid sa mga nagdaan nating mga videos, na nasabi doon na yung category, yung level ng nararanasan nating kapighatian. Nakakaranas tayo ng kapighatian dahil dalawa lang ang pinanggagalingan nun. Pinapalo tayo ng ating ama or tinitest tayo. Pinapahintulot niya ang mga sitwasyon ng kapighatian upang tayo ay magiging ganap or nararanasan natin ang kapighatian dahil nagkasala tayo or tumataliwas tayo sa kanyang kalooban, kagaya ng sinabi ng ating Messiah dito sa Matthew 6:33, na hindi tayo namumuhay nang naaayon sa kanyang kalooban. Di po ba? Kaya mga kapatid, mga kaibigan, kung ating iisipin, this is a very simple act of worship. This is a simple way and act of being a believer, of being a child or children of our Elohim, of our Alahaya. Di ba? Ngunit mas pinakikinggan natin ang utos ng laman kaysa utos ng ating Ama. Just remember, brethren, our minds is the battlefield. The battlefield between good and evil, between our Father and the adversary. But just remember, adversary cannot control us. He can put dirty things, dirty thoughts in our minds. He can put it. But he cannot override our will, the free will of the Father na binigay niya sa atin. He cannot override our decision. Just like what I said, he can put dirty and filthy thoughts in our minds, but he cannot override our decision. Kung gagawin natin ito o hindi, nasa sa ating mga sarili. Kung nagbibigay siya ng dirty thoughts, yung mga pag-iisip na, gawin mo yun. Gawin mo yun. Isipin nyo mga kapatid, the battlefield between good and evil, between the divine nature and the corruptible nature, dito nagmumula sa ating isipan. Dito nagsisimula. Kaya, believe me or not, mga kapatid, mga kaibigan, kung may itatanim ang adversaryo
ng mga hindi ka nais-nais na mga pag-iisip dito sa ating isipan, meron ding kukontra dyan. Lalong-lalo na kung ikaw ay mananampalataya, dahil the spirit of our Elohim, the spirit of our Alahayam tells you the whole truth. Siya ang kukontra. Huwag mong gagawin yan dahil mapapahama ka dyan. Huwag mong gagawin yan dahil hindi nakarapat-dapat mong gawin yan, dahil ikaw ay set apart one na iniligtas ka na, nailigtas ka na. Decision making is very important to us as a believer of the way. Kaya huwag tayong padalos-dalos, mga kapatid, sa ating pagdidesisyon. Huwag tayong magpapadalos-dalos na gagawa ng anumang mga bagay na hindi natin pinag-iisipan at hindi natin isasangguni sa ating alahayam. Bakit si Joshua nagtatagumpay sa kanyang pakikibaka, sa kanyang pakikipaglaban sa mga enemies? Most of the time, yung ating mga ancestor, yung mga hari noon sa Israel, kasi bago sila, kapag nananalo sila, kasi bago sila lulusob sa kanilang mga kaaway, sumasangguni muna sila sa ating alahayam. With the prophets, with the priests and prophets, kung sino man ang namumuno in spiritual side sa kanila noon. Sasabihin nila, ang mga hari sasabihin sa kanilang mga propeta, o pakisangguni sa Ama kung luluso ba tayo o hindi. Pag magbigay ng ang Ama ng go signal, dyan pa lang sila lulusob. Sila ni David. Ibig sabihin, mga kapatid, kailangan nating mapagmatsyag. Kailangan nating magiging aware. Be vigilant, sabi ng ating Messiah, because the time has come na mahirap ang mga bagay-bagay. Mahirap ang panahon. Darating ang panahon na magkakaroon ng kahirapan ng mga sitwasyon. Kaya kailangan natin hindi padalos-dalos sa ating mga desisyon na gagawin, sa ating gagawin, hindi tayo padalos-dalos. Kailangan muna nating kung may mabubuo dito sa ating isipan na mga gagawin, kailangan muna nating pagninilay-nilayan. Gagawin ko ba ito? Ano ang outcome na ito? Ama, ano ang outcome ng mga ito kung ito ay gagawin ko? That is the secret of being obedient. That is the secret of our ancestors, kung bakit sila nagiging successful sa kanilang pakikibaka, sa kanilang pananampalataya sa ating alahayam. Bakit nakakapagsabi din tayo dito, mga kapatid, ngayon? Why? Because dumadanas din ako sa mga sitwasyon ng yung mga padalos-dalos, nagmamadali. May kasabihan kami dito sa Bisaya, ang nagdali, nagkabali. Ibig sabihin, yung mga nagmamadali, lalong nababali. Bakit? Ang ating Ama is in full control to our lives. Ganon din ang ating Ama. Hindi naman siya
talaga nag-o-override sa ating mga desisyon dahil binigyan niya tayo ng free will. Lalong-lalo ng adversaryo, hindi talaga makakapag-override. Bakit nagsala ang tao? Dahil desisyon niya. Mali man o tama ang kanyang desisyon. Kaya kailangan natin na pagninilay-nilayan ang bawat hakbang na ating gagawin. Kailangan na pagninilay-nilayan natin ang bawat salita na ating bibitawan. Kailangan nating sumasangguni palagi sa ating alahayam dahil siya lang ang makakapagbigay sa atin ng tamang desisyon. Siya lang ang makakapagbigay sa atin ng lahat ng ating pangangailangan. Hallelujah. This is a reminders, mga kapatid. Although there are so many times you heard some reminders and encouragements, but take note, ganun din ang ginagawa ng ating Ama doon sa ating mga ancestors, sa mga Hebrews, sa mga Israelites, Hebrew Israelites. Paulit-ulit niyang pinapaalalahanan. Bakit? Paulit-ulit itong nagkakamali. Paulit-ulit ito. Bakit? Dahil nga ang katawang lupang ito, our mortal body, our mortal nature was corrupted by the enemy. Ngunit kung ikaw ay nagiging tinatawag na sa Christianity na born again, anong ibig sabihin ng naisilang muli? Yung ibinigay mo ng, kumbaga, iniwanan mo na ang dating mga ginagawa, dating pagkatao, at ikay nagsisimulang magbago at ibinigay ang iyong sarili. Pinapaubaya ang ating sarili sa ating Misaya, sa pamamagitan ng ating sa Ama, sa pamamagitan ng ating Misaya. You have the right. We have the right to call, to speak, to make supplications to our Heavenly Father. Kaya mga kapatid, na nagsisikap na masunod ang kalooban ng ating Ama, paalalahanan natin palagi, patuloy nating paalalahanan ang ating mga sarili that we are a set apart children of our alahayam. This is not a mere claim na nagkiklaim lang tayo ng walang pagbabasihan. Ang binabasihan natin dito ang pangako ng Ama na kung sino man ang mga sumusunod sa kanyang kalooban, sumusunod sa kanyang mga tuntunin, ay siyang tinatawag niyang my people. Diba? Ang mga Israelites lang ang tinatawag niyang my people. Technically. Ngunit tayo, hindi tayo nakakasiguro kung tayo ay mga descendants ni Israel dahil sa kapanahunan na lumipas. Ilalagay na lang natin ang ating mga sarili that we are an adopted children, a grafted branch. So ang sabi ng Ama, sojourners man, mga native Israelites or sojourners are bound to His commandments and His laws and His statutes kung sila ay gumagawa sa mga tuntunin na itinalaga ng ating alahayam. So kahit tayo ay mga sojourners lamang na tinatawag,
kung ginagawa na natin, inumpisahan na natin ginagawa ang mga tuntunin ng ating Ama, kailangan natin itong panindigan at kailangan na patuloy na tayong sumasangguni sa ating Ama bago tayo gagawa ng anumang mga bagay. Bago tayo magdesisyon gagawin ang mga bagay-bagay na namumuo sa ating mga isipan. Hopefully mga kapatid, nakakapagbigay na naman tayo ng paalala at encouragement sa bawat isa ngayon. Kung matatawag mo itong paulit-ulit, kung bakit pinapaulit. Sorry for the word na gagamitin ko, dahil hindi ko alam ang mga sitwasyon ng bawat isa. Baka paulit-ulit ka rin tumataliwas sa kalooban ng ating Ama, kagaya ng sinabi ng ating Misaya dito, na kung hindi natin binigyan ng halaga ang kaharian ng ating Ama, ng ating alahayam, kung hindi natin ay papamuhay ang naaayon sa kanyang kalooban, kaya tayo nababalisa, kaya tayo nakukulangan, kaya hindi natin nakakamtan ang mga bagay-bagay na dinesire ng ating mga puso at buhay. Hallelujah. Kaya, ulitin ko mga kapatid, sa huli, ulitin ko ang sinabi ng ating Misaya. Hallelujah. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Sa mga material. Alam lang inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit higit sa lahat, bigyang halaga ninyo ang kanyang kaharian, ang kaharian ng halaya, at ang ipapamuhay ang pamumuhay ng naaayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito, ang mga bagay na ating kailangan. Hallelujah. Once again, happy 7th day Sabbath sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan, at nawa po'y ang Banal na Espiritu ang siyang patuloy na ating mapapakinggan ng ating mga diwa. Hallelujah. Shalom. I love you all.